Magandang pagbati mula dito sa Bundok Isarog. Narito ang iyong Tingbilyasa na bumabati sa inyong magandang araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang ligaw, subalit makakain mga prutas dito sa aming paligid. Ang mga ligaw na prutas ay mga uri at pagkain mga prutas na hindi nililinang at inaani at matatagpuan lamang sa kanilang mga likas at tamang lugar. Ang kasabihang ligaw ay tumutukoy sa mga hindi nilinang na halaman na nabubuhay sa bundok o mga bukirin. Ang mga ligaw na prutas ay bumubuo ng malaking bahagi ng mga halamang ligaw na pagkain. Kaya naman, maraming ligaw na prutas ang kinakain sa maraming lugar. Gayunpaman, ang pagkain o pag-ubos ng mga ligaw na prutas ay unti-unting nababawasan dahil sa pagpapakilala ng mga kakaibang prutas at mga bagong ipinakikilalang mga prutas. Ang mga ipinakikilalang prutas ay mga prutas na hindi katutubo sa rehiyon o bansa kung saan sila kinakain. Sila kadalasang hango mula sa ibang mga bansa at maaaring medyo mahal dahil sa gastos ng paghahango, sasakyan at mga tungkulin sa pag-angkat. Sa panahon ngayon, hindi uso sa atin ang paghahanap. Dahil madali at willing-willy tayo sa mga inaalok ng mga malls. Iba't ibang tindahan, kainan, at mga sari-saring tindahan. Hindi natin namamalayan kapag bumisita tayo sa mga kanayunan o tumingin lamang na mataimtim sa ating sariling mga bakuran, maaari tayong mabigla sa pagkakaroon ng mga ligaw na baging na namumunga ng mga prutas, bulaklak, dahon na itinuturing nating mga damo. Gayunpaman, iyan lahat ay mga pagkain na walang bayad at saganang ibinigay ng inang kalikasan. Ayon sa mga mananaliksik, na pag-alaman na ang ating bansa ay may napakaraming maiaalok at napakaraming biyaya ng likas na yaman. Sabi nila, walang dahilan para tayong mga Pilipino ay magutom. Dahil ang lupa at dagat ay nagbibigay ng marami at malaking halagang makakain. Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng mga negosyo at mga industriya, ay walang ingat na pagbubungkal ng mga taniman at pananim. Ito ang dahilan kung bakit maraming nasisirang mga malawak na ektaryang magagandang lupain. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang karamihan sa atin ay nauuwi sa mga nilinang at mga naimbak ng mga dilatang pagkain. Bukod rito, maaari pa ring makahanap ng mga ligaw at mga makakaing mga halaman na matatagpuang walang bayad. Bukod dito, pinatunayan ng mga mananaliksik na ang mga ligaw na nakakaing prutas ay mas mahusay kaysa sa mga linilinang na prutas pagdating sa mga sustansya. Ang ilan sa mga katutubong prutas ay may mahalagang bitamina at mineral na kung minsan ay kulang sa ating karaniwang pagkain sa araw-araw. Higit sa lahat, mas matamis ang lasa ng mga ligaw na prutas kung iahambing sa mga makabagong tuklas na mga hybrid na malalaki at walang mga butong prutas. Ang mga ligaw na prutas ay walang kemikal na gamit.
Kaya ito raw ay anti-cancer at lubos na pinapayo para sa ating lahat na pagkain. Ang iba't ibang uri ng ligaw na pagkain ay binubuo ng iba't ibang mga nakakain. Kabilang ang mga nakakaing prutas, gulay, kabute, at halamang gamot. Bilang karagdagan, ang mga ligaw na nakakaing mga prutas ay nag-aambag sa kabuoang bilang ng mga ligaw na nakakain na mapagkukunan ng ating ikabubuhay. Sa panahon ng mga matitinding tiisin, tulad ng tagtuyot, bagyo, at kakulangan ng pangunahing pagkain, tulad ng iba pang may hirap na komunidad, kaming mga Aita dito sa Bundok Isarog ay pangunahing nabubuhay mula sa mga pagpapala bigay ng inang kalikasan. Gaya ng mga ligaw na prutas, mga pananim na ugat, mga gulay, kabute, at mga ligaw na hayop. Kaming mga Aita ay lubos na nagpapasalamat sa inang kalikasan na siyang nagbibigay sa amin ng mga biyayang ito. Siya ang nagbibigay ng aming ikabubuhay sa panahon kami ay walang-wala dito sa kagubatan. Ang aming mga ninuno ay siyang nagtuturo sa amin kung paano mabuhay dito sa kagubatan sa pamamagitan ng paghahanap, pangangaso, pagkilala sa kung ano ang makakain na prutas, halamang gamot, at marami pang iba. Sa kanila naming natutunan kung paano ihanda at ang paggamit sa araw-araw. Sa kasalukuyan, ang pagkain ng mga ligaw na prutas ay nakasalalay sa kagustuhan at kinagisnan sa iba't ibang lugar. May ibang uri na maaari itong kainin sa ibang paraan, bilang bahagi ng aming pagkain sa almusal o hapunan. May mga sariwang prutas na kailangang balatan, kinakain na may balat, pinakuluan. Ang ilan ay kinakain kasama na ang mga buto, habang ang iba ay laman lamang ang kinakain. At ang mga buto ay iniihaw sa uling bago kainin. Mayroon ding mga prutas kung saan kailangan itong lutuin upang gawing ulam sa pamamagitan lamang ng pagpapakulo at may gata, gaya ng pili, saging, rimas, sampalok, santol, langka, at marami pang iba. Ang karaniwang mahalagang maasim na prutas na ginagamit namin bilang pampalasa sa pagluluto ng isda, gulay, o karne ay ang libas, tila, iba, sampalok, at bayabas. Habang ang mga bunga ng sampalok kilala sa amin bilang mahalagang sangkap sa paggawa ng suka o alak ng niyog. Ginagamit namin ang mga bungang ito sa madaling pagpapahinog ng ibang mga bungang kahoy, kabilang ang saging o bilang pagpaimbak sa isda o karne. Dahil sa kakulangan ng kaalaman ng aming mga ninuno dito sa Bundok Isarog, hindi alam sa amin na ang mga ligaw na prutas ay marami palang iba't ibang produktong magagawa at magkaroon ng halaga sa pamilihan sa pamamagitan ng iba't iba pang paghahanda gaya ng jelly, jam, candies, alak, suka, atsara o juice na bagay para sa lahat, hindi lamang sa mga katutubo. Sa susunod na bahagi ng kabanatang ito,
Ipapakita namin sa inyo kung gaano namin ginagamit ang iba pang ligaw na prutas bilang mahalagang sangkap sa pagluluto, sa inumin at bilang pamalit sa bigas.